Narito na ang mga balitang nakalap ng MBC Network sa buong bansa. 33 anyos na lalaki patay matapos pagbabarilin ng armadong grupo sa San Enrique, Negros Occidental. Guro na number 1 most wanted sa Alaminos City, arestado. Sundalong may kasong 2 counts ng sexual child abuse, sumuko sa Calbiga, Samar. Kuta ng Maute Terrorist Group sa Lanao del Sur, nakubkob ng militar. Ang DZRH ay buong bansa. Ang balita saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong puwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan? Mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng buong puwersa ng MBC station sa buong bansa. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balitang aming nakalap sa buong Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DYEZ Action Radyo Bacolod, patay ang isang 33 taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang armadong grupo sa San Enrique, Negros Occidental. Ang kabuang detalye ng balitang yan, tinutukan ni RH46, Rex Cantong. Patay ang 33 anyos na lalaki matapos pagbabaril ng 5 mga armado na lalaki sa loob ng Wisik Fishing Lagoon and Restaurant Family Resort sa Barangay Tibsok, Bayan ng San Enrique, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Renante Salgado, hepe ng San Enrique PNP, kinalang biktima na si Ryan Villanueva, residente ng Barangay 1, lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Ang biktima ay mayroong 28 o 28 tama ng mga bala sa kanyang katawan mula sa 9mm pistol at kalibre 45 na pistola na pag-alaman na kumakain ng biktima kasamang 25 anyos na babae nang pasukin ng mga armado at pinalabas ang kasama nitong babae sa pinagbabaril ang suspect. Na dagdag pa ni Salgado, iniimbestigahan sa ngayon ng mga kapulisan ng babae at mga kasama nitong mga biktima na pag-alaman na kaarawan ng biktima nang mangyari ang insidente. Na-recover ng kapulisan sa katawan ng biktima ang isang improvised tuter, isang empty transparent plastic sachet ng suspected shabu at isang plastic sachet ng suspected marijuana seeds at dahon nito. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung kasama ang pangalan ng biktima sa drug watch list sa lungsod ng La Carlota, PNP. Balita mula sa lungsod ng Bacolod at Negros Occidental, RH46 Rex Cantong nagulat para sa DZRH, ang kaunahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DWCM Action Radyo Pangasinan. Naaresto na ng mga otoridad ang isang 20 anyos na guro na tinuturing na number 1 most wanted sa Alaminos City sa kasong pangmomolestya. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni RH43, Freddy Fajardo. Wadyara so balita jaid luyag na Pangasinan. Alauna ng hapon kang makalawas sa Barangay Alos, Alaminos City, inaresto ng pinagsalib na tropa ng Alaminos City at Bani PNP kasama ang CIDG at West Provincial Mobile Force Company ang suspect na si Andy Von Pagulayan, inatibidad listed as number 1 most wanted person ng syudad, 20 anyos, binata, isang guro at residente ng Barangay Magsaysay ng nasabing lungsod. Ang pagka
pag-aaresto kito ay sabi siya ng warrant of arrest mula sa Artesia Branch 55 Alaminos City sa kasong violation of sexual abuse in relation to Republic Act 7610. Samantala sa bayan ng Basista, tulak ng illegal na droga, arestado sa by bust operation. Kalaboso ang suspect na si John Michael Posadas, 29 anyos, binata, residente ng barangay Maliwarasan, Quezon City, matapos itong magbenta ng isang plastic sachet ng shabu sa pulis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money, at nang i-body search ito, nakuhanan pa ito ng isang plastic sachet ng shabu. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ng suspect. Yan ang mga balita sa Pangasinan. Friday pa hardo arrest nag-uulat sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DYSM Action Radio Northern Samar. Sumuko na sa mga otoridad ang isang aktibong sundalo na nahaharap sa patong-patong na kaso ng sexual child abuse. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Sumuko ang isang sundalo sa kapulisan dahil sa kaso kinaharap sa korte na 2 bilang ng sexual child abuse. Nangyari ito sa Calbiga PNP sa barangay Pulange. Kinilala ang akusado na si Private First Class John Ray Luna, 25 anyos, isang sundalo na nakatalaga sa 46 IB ng Philippine Army, residente ng barangay East Awang, Calbayog City. Ang operating unit pinangunahan ng Calbiga PNP Chief of Police Lieutenant Lucky Cardusa. Ang warat abaris sa sundalo na suspect na inisyu ni Honorable Janet M. Cabaluna, presiding judge ng RTC Branch 33 Calbiga, Samar, at minirekomendang piyansa laban sa akusado, nagkakahalagang 180,000 pesos kada isang kaso para sa pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, hawak ito ng Calbiga Samar PNP. Mula dito sa Tacloban sa lalawigan ng Leyte at DYVL Action Radio. Ito si RH32 Jimmy Angay-Angay nag-uulat para sa DZRH ang kaunahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula Mindanao, nakubkob ng tropa ng gobyerno ang pinagkukutaan ng Maute Terrorist Group sa Lanao del Sur. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni RH19 June Di Makuta. Nakaengkwentro ng mga tropa ng Joint Task Force Zampela ng nasa 15 Dawla Islamiyah Maute Group habang nagsasagawa ng combat operation sa mga sundalo sa bulubunduking bahagi ng Barangay Bawang, Madamba, Lanao del Sur. Umabot sa 6 na oras at 55 minuto ang naging palitan ng putok na magkalaban hanggang sa napilitang iabandona ng Maute Group ang kanilang mga foxholes dahil sa lumalakas na opensiba ng militar. Ayon kay Major General Generoso Ponyo, accurate at epektibo ang air and artillery fires na direktang bumabagsak sa lokasyon ng mga kalaban dahilan na nagkanya-kanyang takas sa mga ito at tuluyang iabandona ang kanilang kampo hanggang sa mapenetrate ng Joint Task Force sa naturang kampo na mayroong 20 foxholes at 8 kubo na maaaring mag-accommodate ng nasa 70 individuals. Wala namang naiulat na nasaktan sa government troops habang hindi pa madetermina ang casualty sa panig ng Maute Group. Na-recover naman ang mga basyo mula sa 7.62mm, 40mm grenade launchers at itong 5.56mm at caliber 30. Mataas naman ang moral ang Joint Task Force Zampelan sa mga papuri at pasasalamat sa kanila mula kay Westmincom Commanding General Corleto Vinluan Jr. Mula rito sa Mindanao, RH19 June Di Makuta, DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. At yan ang mga balitang tinutukan ng pinakamalaking media network sa Asia, Manila Broadcasting Company. Tuloy lang ang pagtutok dahil kami ay nakabantay sa amang panig ng bansa. Karen Oyong naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa. Ang balita saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong puwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan? Mahahagip yan ng MBC
Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News.